Industry Association Inc. o PESIA, mga kapuso, no? Makuha naman natin yung kanilang panig po dito sa itong sinasabing maaaring sama sa kalusugan na maidudulot nito pong e-cigarette o electronic cigarette, mga kapuso. Usong-uso po ngayon yan. Iba, kinikwintas pa yan eh. At ano ba yan? Di baterya ba yan? Hindi ko alam eh kung paano pinapausok yan. Standby mga kapuso, oras natin, 4:29. Sa linya na po natin ang Philippine E-Cigarette Industry Association Inc. o PESIA, ang kanilang Pangulo, si Ginong Gilbert Mendoza. Gilbert, good afternoon, si Joel Sabel, live ko sa DCW. Good afternoon po, Sir Joel. Magandang hapon po sa inyo. Good afternoon, Gilbert. Tell us more about your group. Ano ba ito? Grupo ba ito ng mga nagbebenta ng e-cigarette o grupo kayo ng mga gumagamit ng e-cigarette? Ang Philippine E-Cigarette Industry Association po, ito po ay asosasyon ng mga manufacturers, ng mga importers, at ng mga nagbebenta o mga vape shops o e-cigarette shop na makikita po natin sa mall. Kami po ay kompleto sa mga papeles, kami po ay nagbabayad ng tamang buwis, at kami po ay nagre-regulate po ng mga sarili po namin para ang e-cigarette po, ang industriya ng e-cigarette ay maging maayos. Alright, Gilbert, sinabi mo na industriya kay grupo ng mga nagmamanufacture tsaka mga nag-i-import. Ibig sabihin, merong local ito, merong gumagawa dito sa atin itong e-cigarette. Opo, meron pong yung mga e-cigarette po, meron pong gumagawa niya, pero yung marami po kasi yung ages po natin, meron ding gumagawa, meron ding nag-i-import, gano'n. Kami naman po sa PESIA, amin pong nire-regulate po ang aming mga sarili tungkol kung ito pong mga produktong ito ay safe, gano'n. Kaya kami po ay may mga mga regulasyon tungkol dyan. Alright, understand, meron kayong mga papeles coming from the DTI, kaya kayo pinapayagan makapagbenta, di ba? Opo. Actually po kasi ang e-cigarette po, kami sa PESIA, kami po ay categorized bilang tobacco products kahit po sa mga mall. Alright. Ang amin pong business dyan ay categorized o nakakategorya bilang tobacco product, produktong tobacco. Ibig sabihin, meron ba kayong permiso? Kailangan nyo ba humingi ng permiso sa Department of Health? FDA, for that matter. Sabi ko kanina, kami po ay tobacco product. So, actually po, ang tobacco, hindi po kami under sa FDA. Hindi kayo under sa FDA? Kasi po, ang FDA po, actually, binigyan po yan talaga ng jurisdiction sa tobacco nung naaprubahan yung RA 9711 noong 2009. Kaya lang pinag-PRO ng tobacco companies yan. Kaya ngayon, wala ho silang jurisdiction. At mismong itong Director Does it work? Ang e-cigarette po, ito battery operated po. Okay. Na merong coil, na yung coil na yon, binevaporize niya ho, yung e-liquid o yung liquido. Yung liquido ho, actually, yan ho ang mga sangkap ho niyan, mabibili ho sa mga, sa mga grocery store na mga pang baking ho. Kagaya ho, halimbawa ng mga sangkap ho niyan, matatagpuan sa mga pagkain o mga toothpaste na ginagamit ho natin. So sinasabi mo, kinukonsume, kinakain ng tao? Ito, pumapasok ko talaga sa loob ng katawan ng tao at proven na safe. Yung mga sangkap po na nahandyan, yun nga lang, yung sinasabi ho nilang nicotine, meron ho naman kasing yung mga liquid na nilalagay po namin dyan, ang nicotine naman po niyan sobrang konti lang ho Malabo yung makapagdulot ng ng sinasabi nilang pinsala sa katawan. Sapagkat sa amin sa PESIA, regulated ho. Meron hong limitado ho. Ibig sabihin, ang nicotine na nilalagay namin dyan, konting-konti lang ho. Kasi ang nicotine ho, hindi lang naman sa e-cigarette matatagpuan, hindi din lang naman sa sigarilyo matatagpuan yan. Yan ho, actually, nire-reseta ho ng doktor yan kapag sila ay meron silang
ng pasyente na gustong tumigil sa paninigarilyo, nagre-reseta ho sila ng nicotine gum at saka nicotine patch. Kaya hindi ko maintindihan yung mga doktor, sinasabi nila nga masama ho yung nicotine, bakit ho sila nagre-reseta ho ng mga ganon. At ang nicotine ho, hindi lang ho dyan matatagpuan yan. Yan ho, pwede nating makuha sa patatas, sa talong, at saka kung yung iba pang gulay. Meron ba ganon? Meron bang ingredient pala mga gulay na nicotine din? Opo, meron po yan. At alam mo din yan ng mga doktor, kaya hindi ko maintindihan na minsan meron ho kaming nakausap na doktor sa isang sikat na programa sa telebisyon. Tinanong ho namin sila kung bakit nila inilalabas yung mga sinasabing nakakasama ang e-cigarette sa katawan ng tao. Samantalang hindi pa naman ho sila nagsagawa ng sarili nilang pagsasaliksik at sarili nilang pag-aaral. Ang sinabi ho sa akin ng doktor nung hinanapan ko siya ng konkretong ebidensya, ang sabi niya sa akin, nakita niya raw ho sa Google. Okay. Alright. Pero bakit ba't na-invento ito? Ano bang pangunahing intensyon at yan ay inimbento at binibenta ngayon sa publiko? Actually, ito ay na-invento na isang Chinese. Okay. Na-invento niya ito, sinasabi na noong 2000 pa ho Tapos na-i-market niya ito noong 2004. Ang nagtulak ko sa kanya i-invento ito, dahil di umano yung kanyang ama, namatay sa cancer sa baga dahil sa paninigarilyo. Okay. So isang pharmacist ko naka-invento nito, tapos minarket niya ho noong 2004. So ito, halos 10 taon na ho ito sa merkado. Pero wala pa ho nababalitaan na merong nagkasakit tungkol dito. Okay. So, inimbento ito para alternative ito for you to quit smoking. Ganun ba yun? Actually, yun ang intensyon. Pero kami sa PCIA, hindi ho kami nag-claim o hindi ho namin sinasabi na ang aming produkto ay isang smoking cessation device. Wala akong ganon. Hindi yun namin sinasabi na itong e-cigarette mabuti sa kalusugan. Wala akong ganon. At hindi ho kami nagbebenta sa mga minor de edad at sa mga tao na bawal ang sigarilyo, kagaya halimbawa ho na may mga sakit sa puso at sa may mga sakit o halimbawa yung mga buntis, bawal ho kami magbenta din dyan. Alright. Pero tanongin kita na straight to the point, Gilbert, I hope you wouldn't mind. At ang issue kasi dito yan bang e-cigarette health hazard? Sa ngayon po, wala pa ho kasing konkreto nga akong pag-aaral Pero ang problema ho kasi sa mga medical bureaucracy natin, hindi ho nila tinatanggap. Marami na ho kasing pag-aaral na hindi ho nakakasama ang e-cigarette sa katawan ng tao Sa buong mundo ho, marami na hong ganong pag-aaral, kagaya nitong huling pag-aaral ni Dr. Farsalinos. Pero ang problema ho sa mga medical bureaucracy natin, ayaw ho nilang tanggapin. Bakit po? Okay. Would you prescribe your kid to use it? Kung meron ka anak, sasabihan mo ba siya, pwedeng gamitin niya, anak, gamitin mo yan? Actually ang e-cigarette po kami sa PCIA, Philippine E-Cigarette Industry Association, hindi ho namin ito binibenta sa mga taong hindi naninigarilyo. Binibenta lang ho namin ito sa mga taong naninigarilyo, hindi namin inirekomenda to. Ngayon, yung anak ko, bata pa ho, hindi po siya naninigarilyo, kaya hindi ko talaga may alok sa kanya yung e-cigarette. Alright. Ano ang epekto nitong mga, kasi medyo recently, lumabas yung balita tungkol sa yung FDA, nagsabi na secondary exposure to e-cigarette emission might be harmful to your health. Tapos ang World Health Organization nagsabi na this could trigger heart attack, stroke at hypertension. Medyo nung lumabas ito mga balitang ito, ano nag-epekto sa sales ninyo, Gilbert? Medyo siyempre apektado yung aming benta dyan. Wala naman yung problema pero ang sa akin lang po kasi, sana po naman, ako'y nananawagan sa mga ating kaibigan sa halimbawa sa TOH, sa PMA o sa PPS, na sana naman bago sila maglabas ng mga ganyang statement, dapat meron naman ng konkretong pag-aaral na sa sarili nila. Kasi actually, yung sinasabi nilang mga pag-aaral na yan, nakuha nilang nila sa internet
Ang sa akin, dapat sila ay alagad ng siyensya dapat eh. Pag alagad ka ng siyensya, dapat ikaw mismo nagsasaliksik. Hindi yung kung saan-saan kumukuha ho, na wala namang konkretong ebidensya. Okay. Lumalabas pala na sa Singapore, binawal na rin ito sa Hong Kong tsaka sa United Kingdom. Balitaan niyo ba yan? Actually ho, sa United Kingdom, hindi naman ho binawal eh. Kinuha lang ho siya ng FDA doon. Kumbaga, ang FDA ho, ang may karapatang kung matutuloy ho yung batas doon, pagdating ng 2016, FDA na ho ang magbebenta ng e-cigarette. Parang magiging isang smoking cessation device. Kasi ang akin ho, ito hindi ho pananaw ng samahan ko, pananaw kong sarili ito, na kaya ho, itong FDA kinukuha ang e-cigarette sapagkat tumihina na ho yung mga produkto nilang kagaya ng nicotine patch at nicotine gum. Simula ho na pumasok sa merkado itong e-cigarette. So tingin mo merong effort to discredit e-cigarette dahil tumataas ang benta nito, yung iba bumababa? Opo, yun po ang aking sa pantaas. Sarili ko lang opinion yan Wala hong hindi ho dyan kasama ang opinion ng aking grupo. Alright, so hindi nyo nire-recommenda ito sa mga hindi naninigarilyo? So, nire-recommenda nyo ito sa mga naninigarilyo sa mga hindi naninigarilyo sa minor de edad. What can it do doon sa mga naninigarilyo na pagka nag-e-cigarette sila? Marami hong pag-aaral sa buong mundo. Minsan pinapababa nila yung tar, minsan pinapababa nila yung produkto. Kaya itong e-cigarette, wala hong tarto eh. Sapagkat ang nahihit-hit ho dito, hindi naman usok o smoke sa Ingles. Ito po'y vapor. Walang iniwan ho sa pag binuksan niyo yung sinaing at umuusok, nalalanghap niyo, yun ho ang e-cigarette. Vapor ho siya. Pero may health benefits ba ito? Since vapor nga ito, pwede bang yung mga liquid na beneficial sa katawan, kung meron man, ang ilagay na formula dyan at yun ang gawing usok at ipasok sa katawan? Ay, walang health benefit to. Nagke-claim na ito ay may health benefits. Wala ho. Alright, sige. Gilbert, salamat sa oras mo. Mamaya tatawag-tawagan din namin subukan namin yung FDA at we will ask them kung totoo nga yung sinasabi nila na anong basis nila para sabihin na ito ay nakapag-trigger ng heart attack, stroke at hypertension, maliban doon sa binanggit mo na nakuha lang nila ito sa Google. Anyway, salamat sa oras mo, Gilbert, and pagka may mga developments, tawagan ka namin, ha? Maraming salamat po, Sir Joel. Thank you, Alright.